for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Radyo Magazine 1278. Bubungad sa umaga. Trending issues na pinag-uusapan. Mga programang aabangan. Agahan hanggang hapunan. Siksik sa impormasyon. GIS, your General Information Station. Radyo Magazine 1278 AM. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Aking mahal, larawan mo ang aking natatanaw. Ako'y luhan at taos na nagdarasal. Sa may kapal, mabuti pa nung kita'y di pa minamahal. Ang puso ko ay kay saya at di nalulumbay. Lalo na't kung nag-isa at ang gabi lubhang mapanglaw, napapaiyak ako hirang. Mabuti pa nung kita'y di pa minamahal. Ang puso ko ay kay saya at di nalulumbay. Lalo na't kung nag-iisa at ang gabi lubhang mapanglaw. Napapaiyak ako hirap. Ayan, ang Gabing Mapanglaw. Kaming tatlo na lang ngayon. Pero sa isang Sabado may mga guesting na tayo at sa susunod pong Sabado, Pebrero 8, ay 2 oras na po tayo. Magsisimula ng alas 5 ng hapon, magtatapos ng alas 7 ng gabi. Yun. Ang unang aawit ay si Eddie Suarez para kay Cecil Santos. Maligayang kaarawan sa iyo. Mabuhay. Sa araw ng pagsilang ang aking bati, lumigayang palagi sa araw-araw. At habang bumabati ay may dalangin, kailanman ay di magmamaling. Ang pag-asa sa buhay naway makamtan, at lagi nang may rosas ang pagmamahal. Kaya't dinggin mo ang pagbating ito. Mabuhay, mabuhay sa iyo.
nagsilang ang aking bati. Lumigayang palagi sa araw-araw, at habang bumabati ay may dalangin, kailanman ay di magmamali. Ang pag-asa sa buhay naway makamtan, at lagi nang may rosas ang pagmamahal. Kaya dinggin mo ang pagbating ito. Mabuhay, mabuhay sa'yo. Yan si Eddie Suarez, mabuhay at maligayang bati sa ating kapatid o kasama dito na yumao. Cecil, happy birthday. Ngayon po yung araw ng huling lamay ni Cecil Santos na nasa Driod sa Cubao. At bukas ay ililibing na siya. Ayun. Yan po si Cecil Santos. Ngayon pa man din ay binabati namin ang mga tagapakinig natin o ang ating direktor na si Dindo Amparo, si station manager natin, si Marinela Texon, tekman natin na nasa aquarium, si Julius Ungab, si Maru Rosero, Hazel Morada, Cheche Ayuste, yun. Sino pa ba? Yan, sila Manuel Francisco, si Jaser Reyes. Julius. Sinabi ko na, Julius. Si Ate Violi Yap, ang misis ko, nakalimutan ko. Si Mina Aragon, si Simply Ba, si Raj Sambatla, si Manuel Mira, si Ellen Mariano, at lahat-lahat na kayo na sumusubaybay dito sa Kundiman at iba pa. Ulitin ko po, sa susunod na Pebrero 8 sa Sabado ay 2 oras na po kami. Magsisimula ng alas 5, matatapos din ng alas 7. Ang susunod na awit ay si Nick Rong, Huwag Sanang Limutin. Huwag mo sanang limutin na mahal pa kita, kahit na nakalimot ka sa pangako mo, sinta. Kahit na malaya, giliw ang puso ko, damdamin ko pa rin sa'yo ay hindi magbabago. Di kita malilimot ngayon at kailanman, maging ito'y kasalanan, aking hirap. Bakit mo ako inibig? Bakit mo minahal? Sa pagduros ako giliw, ikaw rin ang siyang mahal. Di kita malilimot ngayon at kailanman, maging ito'y
kasalanan aking ilan. Bakit mo ako inibig? Bakit mo minahal? Sa pagduro sa kugiliw, ikaw rin ang siyang mahal. Sinikurong wag mo sanang limutin. Yan, ako naman ang susunod. Dungawin mo sana. Dungawin mo sana, bituing marilag, bigyan mo ng pag-asa. Dapat mong malaman sa oras na ito, nais ko ay ligaya. Kung tunay man ang iyong puso'y nakasanla na, pilit kong kukunin sa kamay ng iba. Kung ako'y mahal mo kahit na sandali, ako ay iyong lingapin. Magtapat ka sana at huwag mong linlangin ang iyong damdamin. Asahan giliw, mundo man ay gunawin. Ikaw at ikaw rin, at wala nang ibang mahal sa akin. Asahan giliw, mundo man ay gunawin. Ikaw at ikaw rin, at wala nang ibang mahal sa akin. Tangan ng ating mahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang dalangin at pangarap ng bawat Pilipino sa kanyang paglalakbay bilang natatanging embahador at epektibong representante ng ating bayan saan mang dako at sulok ng mundo. Kailangan natin ipakita ang ating ginagawa para naman mapaganda ang potential na investment nila dito sa Pilipinas. If I would just mention one company that has been successful in one of his visits, ito po yung Nidec Subic Philippines Incorporated. And he was able to talk to the key decision makers. This has led to the expansion project of this company in Subic. And the value of the investment is 4.2 billion pesos. And this is going to give jobs to about 1,000 workers. Ito po ay para sa mga Pilipino na naghihintay ng trabaho. So salamat sa ating Presidente. Ang pakikipagtulungan ng Pilipinas sa mga bansa sa pangdaigdigan merkado ay isang mahalagang sangkap upang makamtan isang produktibong ekonomiya. Kasama nila, tayo ay uunlad at ating makamtan ang isang bagong Pilipinas. Sa pamahalaang Marcos, ang bagong Pilipinas nakikita na. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Ang
kapakanan ng mga kabataan sa bagong Pilipinas tinataguyod at pinoprotektahan. Sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Sa pamamahala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., halos 8,000 operasyon ang ikinasa ng pambansang pulisya laban sa mga nang-aabuso sa mga bata, habang 6,000 naman ang naaresto ng PNP. Prioridad sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpapabuti sa kapabilidad ng pambansang pulisya. Through the Comprehensive Capability Enhancement Program, we will also continue to provide additional logistical resources and advanced information technology tools to further empower our police force. Sa ilalim ng 2024 PNP Enhancement Capability Program, higit 5 bilyong pisong halaga ng mga patrol jeep, baril at iba pang gamit ang binili para sa mas epektibong pagtugon sa mga krimen. Ang paggamit ng hindi lisensyadong baril, iligal at mapanganib sa bagong Pilipinas, pinaigting ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagsawata sa paggamit sa mga hindi lisensyadong armas. Mula July 2022 hanggang November 2024, halos 70,000 iligal na baril ang nakumpiska ng PNP. Arestado ang higit 21,000 individual dahil sa paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. PNP will be agents of progressive transformation in the lives of our people by ensuring the safety and well-being of every community in the land. Ang pagkakakumpiska sa mga iligal na armas, tulay para tanggalan ng kapabilidad ang mga kriminal na maghasik ng lagim. Nakapunta ka na ba sa Pilgrimage Center ng Cagayan? Halina't maranasan ang makulay na kasaysayan at mayamang kultura ng Piat. Sa Tourism Road Infrastructure Project ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., mas pinadali ang pagpunta sa lalawigan ng Piat, Cagayan dahil sa mas maayos at ligtas sa mga kalsada. To boost our tourism industry, we will first and foremost make basic developments such as road improvements for easier access to tourism spots. Ang Marcos administration ay naglaan ng 15 billion pesos noong nakaraang taon para sa pagpapagawa ng mga daan at tulay na konektado sa mga tourist destinations sa bansa. At yan ay dadagdagan pa ng 6.4 billion pesos ngayong 2025. Maraming mga Pilipino ang mabibigyan ng magandang kabuhayan dahil sa trip. Madali at ligtas na biyahe para sa mga turista. Magandang kabuhayan para sa mga lokal na mamamayan sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Serbisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan. Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan. Radyo Pilipinas Magazine, 1278 AM. Ang puso ko nang ako ay iwanan mo, at ang laging dalangin ko ay magbalik ka sana sa piling ko. Anong sanhi at ikaw ay nagtatampo, hindi mo lamang nalalaman ikaw ang tunay kong mahal. Lumuluha ka pa noong minsan kita'y ilahadkan at biglang lumayo, nawari ko'y nagdaramdam. Mahal kita kahit ako ngayon'y nagdurusa, mamamatay ako
kapag lumimot ka. Live streaming na po tayo sa FB Live sa page ng Radio Magazine. Mahal kita kahit ako ngayon'y nagdurusa. Mamamatay ako kapag lumimot ka. Ang pag-ibig ko sa'yo'y walang kapantay, magpakailanman. Kung di ka matagpuan, sa langit ako maghihintay. Tatluhang tinig namin nila Eddie Suarez, Nico Rong at ang iyong abang lingkod, sa langit maghihintay. Ako naman nasusunod. Ay hindi, si Kuya Eddie. Ito kaya ay pagmamahal. Ika'y nagdaraan sa aking harapan at di mo man lang ako tinitingnan. Puso ko'y nagdaramdam, gayon di naman tayo nagmamahalan. Damdamin ko ay hindi ko maunawaan kapag hindi mo ako pinapansin. Ako ay nasasaktan, ngunit bakit di ko alam. Kung makita kita, puso ko'y di napalagay. Ano kaya ito? Ito kaya ay pagmamahal. Puso ko'y nagdaramdam, gayon di naman tayo nagmamahalan. Damdamin ko ay hindi ko maunawaan kapag hindi mo ako pinapansin. Ako ay nasasaktan, ngunit bakit di ko alam. Kung makita kita, puso ko'y di napalagay. Ano kaya ito? Ito kaya ay pagmamahal. Kaya ay pagmamahal ni Eddie Suarez. Ang susunod naman ay Ikaw Lamang ni Nico Rong.
ikaw lamang ang hangad sa aking buhay. Tanging ligaya at kayamanan. Kung wala ka sa piling ay magdurusa ang puso ko, halin sa'yo'y umaasa. Ang bawat puso ay may kaligayahan kung ang kasuyo'y dalisay kailanman. At kung hindi asahang masasawi sinta ang puso ko ang may-ari, ikaw lamang. Ang bawat puso ay may kaligayahan kung ang kasuyo'y dalisay kailanman. At kung hindi asahang masasawi sinta ang puso ko ang may-hari, ikaw lamang. Ikaw lamang ni Nick Corong. Ako naman ang awit, Kumalas sa Sumpa. Nalalaman ko ako'y di mo mahal at ikaw ay nagsalawa. Sumpa kang mamahalin at ako ngayon'y halos mabaliw sa tamis ng iyong pangako at sa iyong mga pagsuyo, puso ko'y narahuyo. Sinaksi-saksi mo pa ang langit, inaasa-asahan ko ng labis. Ang dalisay mong pag-ibig, ang dinulot ay pasakit at pawang hinanakit. Bakit aking natutuhang kita'y mahalin kahit na hindi tunay ang iyong pag-iliw at hindi ko akalain na ikaw ay magtaksil. Gayong lagi kong dalangin, naway di ka magmaliw. Umalas ka man sa ating sumpaan, di ako giliw sa iyo magdaramdam. At kung nalaman ko lamang na ikaw ay salawahan, sana'y di ka minahal.
Bakit aking natutuhang kita'y mahalin kahit na hindi tunay ang iyong pag-iliw at hindi ko akalain na ikaw ay magtaksil. Ngayong lagi kong dalangin naway di ka magmaliw. Kumalas ka man sa ating sumpaan, di ako giliw sa'yo magdaramdam. At kung nalaman ko lamang na ikaw ay salawahan, sana'y di ka minahal. Ikaw pala giliw, salawahan. Tangan ng ating mahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang dalangin at pangarap ng bawat Pilipino sa kanyang paglalakbay bilang natatanging embahador at epektibong representante ng ating bayan saan mang dako at sulok ng mundo. Kailangan natin ipakita ang ating ginagawa para naman mapaganda ang potential na investment nila dito sa Pilipinas. If I would just mention one company that has been successful in one of his visits, ito po yung Nidec Subic Philippines Incorporated. And he was able to talk to the key decision makers. This has led to the expansion project of this company in Subic. And the value of the investment is 4.2 billion pesos. And this is going to give jobs to about 1,000 workers. Ito po ay para sa mga Pilipino na naghihintay ng trabaho. So salamat sa ating Presidente. Ang pakikipagtulungan ng Pilipinas sa mga bansa sa pangdaigdigan merkado ay isang mahalagang sangkap upang makamtan isang produktibong ekonomiya. Kasama nila, tayo ay uunlad at ating makamtan ang isang bagong Pilipinas. Sa pamahalaang Marcos, ang bagong Pilipinas nakikita na. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Ang kapakanan ng mga kabataan sa bagong Pilipinas tinataguyod at pinoprotektahan. Sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Sa pamamahala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., halos 8,000 operasyon ang ikinasa ng pambansang pulisya laban sa mga nang-aabuso sa mga bata, habang 6,000 naman ang naaresto ng PNP. Prioridad sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpapabuti sa kapabilidad ng pambansang pulisya. Through the Comprehensive Capability Enhancement Program, we will also continue to provide additional logistical resources and advanced information technology tools to further empower our police force. Sa ilalim ng 2024 PNP Enhancement Capability Program, higit 5 bilyong pisong halaga ng mga patrol jeep, baril at iba pang gamit ang binili para sa mas epektibong pagtugon sa mga krimen. Ang paggamit ng hindi lisensyadong baril, iligal at mapanganib sa bagong Pilipinas, pinaigting ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagsawata sa paggamit sa mga hindi lisensyadong armas. Mula July 2022 hanggang November 2024, halos 70,000 iligal na baril ang nakumpiska ng PNP. Arestado ang higit 21,000 individual dahil sa paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. PNP will be agents of progressive transformation in the lives of our people by ensuring the safety and well-being of every community in the land. Ang pagkakakumpiska sa mga iligal na armas, tulay para tanggalan ng kapabilidad ang mga kriminal na maghasik ng lagim. Nakapunta ka na ba sa Pilgrimage Center ng Cagayan? Halina't maranasan ang makulay na kasaysayan at mayamang kultura ng Piat. Sa Tourism Road Infrastructure Project ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., mas pinadali ang pagpunta sa lalawigan ng Piat, Cagayan dahil sa mas maayos at ligtas na mga kalsada. To boost our tourism industry, we will first and foremost make basic developments
such as road improvements for easier access to tourism spots. Ang Marcos administration ay naglaan ng 15 billion pesos noong nakaraang taon para sa pagpapagawa ng mga daan at tulay na konektado sa mga tourist destinations sa bansa. At yan ay dadagdagan pa ng 6.4 billion pesos ngayong 2025. Maraming mga Pilipino ang mabibigyan ng magandang kabuhayan dahil sa trip. Madali at ligtas na biyahe para sa mga turista. Magandang kabuhayan para sa mga lokal na mamamayan sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Tamang impormasyon. Pangkalusugan man o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan! Kabataan, kasama sa usapan. Radyo Pilipinas Magazine, 1278. Ang matapat kung pag-ibig ginanipin mo ay pasakin. Ikaw na aking iniibig, nagdulot sa puso ng ginagpis. Kung ikaw may salawa